Ay, ayun. Na-click na pala. I-click ko pa lang eh. Okay. Ayan no. And she's a caregiver din po. Okay. Etong I Am Worldwide po is part-time niya lang ginagawa. No? Take note po, no? Part-time na ginagawa pero grabe po yung resulta. Ito lang naman po yung resulta niya. No? 6 times na po siya na Give Me 5 achiever. Grabe, 6 times. Part-time pa lang po yun. No? 2 beses na rin po siya na nag-Just for You. Grabe. Tapos 300K no na income circle na po etong ating speaker ngayong umaga. And she's a core leader po no ng Team Conquerors, okay? And founder no ng Team Mahalo and Master the Basic. Okay, actually ito po no yung kanyang recent na achievement. Isa na po siya no sa ating newest no SAPAR Elite Executive no. Let's congratulate po and bigyan po natin ng virtual clap no ang ating speaker no si Mentor Wilma Ingalls. Sayop na po ang floor, Ate Wilma. Yes. Thank you so much sa Mentor Kat sa pag ano no napaka ano talaga napagtitiyak. Thank you so much sa pag-invite. Um ano talaga napaka bless ko na isa ako sa na invite dito sa team mo no. Thank you so much everyone sa pag-ano ngayon sa pag-tune in sa pag-participate ngayon sa training natin. So thank you so much talaga. Kinakabahan ako Bigla akong kinabahan, kinukumabak-kabog-kabog yung aking ano, dibdib. Pero beside that, mga mentors, thank you talaga, no? So, ano lang naman, abutin lang naman tayo ng 3 hours dito. So, kailangan, handa na ba kayo mapakinggan? At kailangan, tinatawanan ako ng aking kapatid, no? Kailangan maghanda kayo ng tissue or yung towel kasi talagang babaha ngayon ang iyakan ngayon dito mga mentors. Kidding aside, ano lang noon, i-share ko lang dito kung paano ko, paano ko nakapasok dito kay IAM at paano ko nakuha yung pagsasapphire. Although maraming mga struggles, but ano talaga, just do your part, no? So, again, ipapakilala ko lang yung sarili ko, no? Dahil makakalimutan na naman natin sa kadadaldal ko dito. My name is Wilma Ingalls. Nandito po ako sa Honolulu, Hawaii. And I'm from, ano po ako, laking Bisaya. Kaway-kaway dyan sa mga Bisaya, no? Samar, Leyte po ako. So, okay. So, ngayon, ano ko lang, no? I-share ko lang sa inyo ang aking journey. So before na tayo napunta dito, which is, let me share my, ano, sandali. Bakit hindi ako makashare? Okay, wait lang no mga mentors. Ayaw magano sa aking PowerPoint. Ready muna kayo ng ano nyo mga mentors no? Dahil talagang iiyak kayo dito. Pinapatawa ko lang ngayon. Kasi mahirap maging seryoso, natatanda tayo agad. So kailangan minsan talagang ang problema, tatawanan na natin, di ba? Kaya sa kanta ni Freddie Aguilar, di ba? Sabi niya, tawanan mo yung problema. Kasi kung talagang iisipin mo yung problema, masisiraan tayo ng ulo. So kailangan lang talaga tawanan natin, di ba? Okay, just let me wait. Okay. Talagang minsan talagang hindi nakikisama yung ano no yung net. All right, and then i-share ko lang share screen. Share screen. Ano lang kayo mga mentors kasi hindi tayo tiki na ano dito. Noon wala akong kaalam-alam dito sa ano nito kundi natuto ako dito sa akin tatay dahil napakaano talaga yan ang tao na yan. Talagang tuturuan ka as long na mag-a-ask ka lang ng help sa kanya. Kahit natutulog yan pag ginano ko yan, tatay I need your help, babangon yan.
So, ayan, no? Sandali lang. At sana yun. Okay. So, sino si Mentor Wilma? Si Mentor Wilma, bakit tayo mag-ano? Wait lang mga mentors, no? Bakit tayo mag-ano? Ayaw mag... Play moments. Ay yung present sa baba. Ayun. Thank you, tatay. See? Sabi ko na sa inyo, palagi nandyan yung si tatay ko eh. Aking ano, ang aking taga-saklolo. So, thank you, tatay. Anyway, my name is Wilma Engels, no? So, nandito tayo ngayon at nag-ano tayo, i-share ko lang yung kung paano natin nakuha ang ating sa Naka-mute ka po, Ate Wilma. Mayo. Talita ako na talita. Okay. So, ayun. Ayun rin makisama. Ayun. So, ayan. So, founder of Team Mahalo, no, mga mentors. And ito naman, talagang nining-nini, no? So, young age, no? About 12 years old ako umalis sa amin. Nag-decide ako umalis sa amin sa summer dahil nga gusto natin makatulong sa ating mga magulang. So, kumbaga, sinacrifice ko yung, ano, yung pag-aaral dahil nga sa probinsya, ang buhay sa probinsya talaga is mahirap lang, no? Um, Dahil yung mga kapatid ko, 11 kami magkakapatid, pangalawa ko sa bunso, pero ako lang ang ano talaga umano sa buong pamilya. So, yung inano ko, ayaw ko makita na ano nahihirapan ang mama ko. Although, ano man kami sa pagkain sa bukid, kasi yung tatay ko, ano, farmers at saka, ano, no, fisherman. Pero talagang sa financially, talagang wala talaga kami doon. So, si mama ko hindi masyadong umano sa pagkain bukid. Kailangan talaga bigas talaga yung inaano niya, ang gusto niyang kainin. Hindi sanay sa mga pagkain na talagang puro bukid lang. So ngayon, na ano ko nga doon, sabi ko, kaya ko na magtrabaho, sabi ko ng ganyan. Gusto ko makatulong sa magulang ko. Kaya, yun, umuwi ang kuya ko sa, ano, sa amin, galing Manila. At ayun, nakiusap ako na gusto ko sa mama dahil nga nangailangan din ng katulong yung kapitbahay nila. So, yun, sumama ako. Noon, yung 250, malaki na yung noon, 1987, no? So, kumbaga, malaki na yun. Kaya sabi mo ganyan, malaking tulong na yung kanda mama. Sabi mo ganyan, makabili na sila ng ano, ilang sakong bigas, no? Sabi ko ng ganyan. So, ang sahod ko, binibigay ko palagi kay mama, no? Kahit wala na matira sa akin, basta lang alam ko makakain lang ng tama yung mga magulang ko. So, and then, year 1995, nakilala ko yung asawa ko. Umuwi siya doon ng Pilipinas. Paano ko siya nakilala? Yung kaibigan ko na ano Pilipina, tapos nakapag-asawa rin siya ng ano ng Amerikano, kaibigan ng asawa ko. So ngayon 1995 nag-retire yung asawa ko. Nagano yung kaibigan ko pumunta doon sa salon na pinagtatrabahoan ko. Sabi niya, "Friend, sabi niya ganyan, punta ka sa bahay." Sabi niya ganyan. Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, yung asawa ko, sabi niya ganyan, yung kaibigan ng asawa ko uuwi dito. Sabi niya ganyan, magbabakasyon. Ngayon may kaibigan na dadalhin. Ipakilala kita, sabi niya ganyan. So sabi ko ng ganyan, baka nakakatakot, sabi ko ng ganyan. Which is, talagang nakakatakot, natatakot ako sa asawa ko nung una kong nakita. Yan kasi hindi mo yan makita talagang ngumingiti. Talagang seryoso lang yan, nakatingin lang yan sa'yo. Ganyan talaga yung ano, ganyan nata siguro yung mga tao na mga pulis, no, kasi
talagang nagmamasid lang yan siya sa ano sa mga tao. And then ayun, nagkakilala kami. Tapos siyempre ano na yayaan mag-dinner sa ganon. Hindi ko yan inakala na talagang kami ay magkatuluyan ng asawa ko. Dahil siyempre, hindi natin talaga kalahi, no? Hindi natin kilala kung ano ang mga ugali. So, kumbaga sa akin, okay, that's it, di ba? Hindi ko inano na talagang maging asawa ko siya. But then, nung umuwi na siya dito, talagang ano na, nagsusulatan kami. So, tumatawag siya, araw-araw siya tumatawag, nagsusulatan. So, ayun, pinahintay natin ng ano, ng ilang taon? Pinahintay natin ng 5 years bago tayo nag-decide na magpakasal. Kumbaga nagpasakal, no? So, ayun, dahil nga sa ano ng buhay, na-realize ko rin na nahihirapan na yung asawa ko kasi umuwi yung asawa ko ng every 6 months. Kumbaga twice a year siya umuwi doon ng Pilipinas at nag-stay doon ng 1 month. Kaya sabi ko ganyan, naisipan ko, year 2000, talagang nakita ko na nag-struggle talaga yung asawa ko. Ano, that was 1999. Nag-decide talaga yung asawa ko na talagang paputahin ako dito kasi ang ano siya, kumaga, wala na siyang ano, naubusan siya ng mga vacation time. So every 6 months, umuwi siya mag-stay ng 1 month, wala na talaga naubos sa lahat yung ano niya vacation niya. So kaya sabi ko, sige, sabi ko ganyan, since na pinaghintay kita ng ganong katagal, it's time naman na ako ang pupunta doon sa iyo. So ayun, year 2000 napunta ako dito at dito nagpakasal kami muna sa ano kumbaga sa beach, yung sa tabi ng beach na ano kasi madalian lang. Kasi pumunta ako dito as a fiancé, kailangan before 90 days kailangan makasal na kayo. Kung hindi, babalik ka ng Pilipinas. So, ayaw niya na bumalik ako ng Pilipinas. Kaya yun, minadali namin yung kasal namin. Nagpakasal kami ng ano before 90 days. And then, dahil nga sa gusto ko na makasal din sa simbahan, sabi ko ganyan, kahit blessing lang, sabi ko ganyan, ayaw ko nang magarbo. Pinahintay ko yung 1 year. So, for the next year, nagpakasal kami sa simbahan din. Kaya lang, ano lang talaga, talagang simple lang talagang ano ko nakasal, walang mga garbo-garbo, walang mga puro bulaklak, walang red carpet. Talagang bless lang talaga sa ano sa pari ang inano ko. Kaya tinawanan ako ng ano ng pare, sabi niya, you're the first woman na ano na na enkwentro ko, sabi ng ganyan na ayaw ng ano kahit ano, sabi ng ganyan. Kundi blessing lang talaga. Sabi ko, Father, anihin ko yung magarbong kasal, kung hindi naman kayo magkasundo, wala rin, sabi ko ng ganyan. At least, blessing lang ang kailangan namin na kami mablessingan na kami ang magsasama sa isang bahay, sabi ko ganyan. That's all I need, sabi ko ganyan. Hindi ko kailangan yung mga garbo-garbo na yan. So yun, in short, no? Kaya na tayo nandito, pero ang ginawa ko, kahit nakapag-asawa tayo, naghanap buhay pa rin tayo. Although ayaw ko payagan ng asawa ko na magtrabaho, pero nagpumilit ako magtrabaho dahil gusto ko talaga na ako mismo ang magbibigay ng sustento sa aking mga magulang. Kahit sabihin ng ano ng asawa ko na siya ang nagpapadala ng pera sa ano sa magulang ko, inano ko sa kanya, ako obligasyon ko 'yun. Kaya kailangan ko ako ang magpapadala sa kanila. Sabi ko ganyan. Ina-appreciate ko naman 'yun ng mga effort mo na talagang tinutulungan mo yung mga magulang ko, but mas masarap sa pakiramdam kung talagang galing sa iyo, pagod mo talaga 'yun na binibigay mo, tinutulong mo sa pamilya mo. So yun, habang sabi ko ganyan, habang wala pa tayong anak, sabi ko ng ganyan, magtatrabaho muna ako, sabi ko ganyan sa kanya, pag magkaroon na tayo ng anak, and then I'll stay home. So but then, nung nagkaroon ako ng anak, nabuntis ako, hindi rin ako nakapag-stay home kasi ang mga magulang niya pumunta dito kasi nag-iisang apo lang yun. So kumbaga sila ang nag-aalaga sa anak ko. So wala pa rin, sabi ko ganyan, ayaw ko magsayang oras, sabi ko ng ganyan. So babalik ako magtrabaho, sabi ko ganyan, kasi mahawakan ko lang ang anak ko kung ano, magpakain lang sa kanya, magpadidi. Pagkatapos nung ano ko nang magpadidi sa anak ko, kukunin na naman ang binan ko. So walang ano talaga, sabi ko ganyan, maraming time na naubos sa na walang ano lang, sabi ko ganyan. So ayun, ito yung mga pamilya ko, no? Actually, hindi pa yan lahat. Sa 11 kami na magkakapatid, no?
Pero hindi yan lahat na nandiyan. Umuwi kami sa ano, I think that was 1915 o 16, umuwi kami doon, inuwi ko yung aking mag-ama pagkatapos ng ano ng bagyong Yolanda. Umuwi kami doon kasi nagano kami, nag-donate kami ng ano sa school, ng mga gamit sa school. Kaya dinala ko yung aking mag-ama para makita naman nila kung saan ako nanggaling talaga, kung saan ako lumaki. Kaya sabi ko sa anak ko, para alam mo kung saan, kung anong lugar ang kinalakihan ko, sabi ko hindi kami mayaman, ito ang buhay ko noon, sabi ko ng ganyan. Para hindi ba mag-ano yung anak ko na, oh, kumbaga hindi ba niya isipin na galing ka sa mayaman na pamilya? Sabi ko hindi kami mayaman, mahirap lang kami, sabi ko ganyan. Although nakakain kami ng 3 times a day, pagkain bukid, sabi ko ng ganyan. Pero tangano talaga sa financially, mahirap kami sa financially, sabi ko ng ganyan. Kaya ako nagsisikap na magtrabaho para makatulong sa aking mga magulang. So ayan yung mama ko at saka yung tatay ko, talagang ano talaga sila. Yan talaga ang pinaka ano ko talaga, sentro talaga ng ano ko sa buhay ko na sila ay matulungan talaga. And then nandito yung sa baba, itong ano yung aking ate at saka ang aking anak no, nag-iisang anak lang yan at ang aking asawa. Umuwi kami noong 2019. So nakita nyo dito no mga mentors yung ano yung asawa ko nag-start na mga yayat. Biglang bumagsak lang yung ano yung katawan ng asawa ko. Kasi hindi po namin alam kung ano yung karamdaman niya. Palagi ko siya pinapadoktor, hindi namin alam kung ano sakit, walang mga sinasabi yung mga doktor kung ano talaga ang sakit niya. So puro gising. So ito yung pamangking ko, siya ngayon ang tumutulong sa akin sa negosyo namin na tinayo ko para sa pamilya at ang pinsan ko. So ito yung pamangkin ko, siya talaga ang pinaka ko talaga ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Kaya napaka-bless ko sa batang ito kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkaroon ng isang bahay, hindi ako magkaroon ng lupa, at hindi ako magkaroon ng negosyo. Dahil sa kanya, pinarealize niya sa akin, ante, sabi ng ganyan, tumatanda ka na, hindi ka na bumabata. Itong gawin mo, sabi ng ganyan, para pag dumating na yung time, may makikita mo man lang na ano, kung nasaan napunta yung pera mo. Kasi noon talaga mga mentors, mga kapatid ko, inaanuhan ko sila talaga sa negosyo, walang nangyayari. Ngayon nagagalit sila sa akin kasi hingi, hindi na ako nagbebigay sa kanila kasi nagsasayang lang ako ng pera, wala namang nangyayari sa negosyo. Kaya binibigyan ko sila ng lesson, sabi kong ganyan, ang pera hindi pinupulot, pinaghihirapan yan. Kaya pag binigyan ko kayo ng hanap buhay, kailangan trabahuin nyo. Hindi yung ano lang kayo ng negosyo, tapos ang negosyo wala namang hilig sa inyo, sabi ko ng ganyan. Pag mag-ano talaga tayo negosyo, talagang trabahuin natin dahil mahirap, 'di ba? Mahirap humanap ng pera. Hindi lang nila alam yung buhay dito sa ibang bansa. Hindi nila alam. Akala kasi nila porque nandito ka sa ano sa US, nandito ka sa United States, akala nila pinupulot mo yung pera, madaling mo lang damputin yung pera, pero hindi nila alam kung talagang gaano ka ka-struggle dito, no? So, siguro nakaka-relate naman siguro yung mga tao na nandito sa US, no, kung gaano kahirap dahil lahat talaga dito is binabayaran. Walang libre dito. Kung wala kang trabaho, gutom ka. 'Di ba, mga mentors? So, ayan, at ito naman yung ano yung mga magulang ng asawa ko, pumunta sila dito year 2000 dahil yun ang first na ano namin first meet up ng ano ng binan ko. So ayan yes, talagang mahirap talaga ang buhay dito. So ayan, nakakilala kami ng mga magulang niya at dito na rin sila nagsi sa amin ng ano, I think that was 17 years nung nanganak ako. 17 years sila nandito sa amin, tumira dahil nga gusto nila maalagaan yung apo nila dahil nga nag-iisa lang. So, which is, wala akong problema sa mga binan ko dahil mga mababait sila. At ito naman ang aking pinaka-deepest why, no? Lalo na ngayon, si mama nag-iisa na lang. Kaya kailangan mga mentors, mahalin natin ating mga magulang. Kasi hindi natin alam kung kailan sila kukunin.
kailangan mahalin natin ang buhay natin. Mahalin natin ang mga pamilya natin. Kasi hindi natin alam kung kailan sila kukunin, hanggang kailan na lang ang buhay natin. Kaya, si mama, binibigay ko sa kay mama lahat kung anong gusto niya. Yan ang anak ko, palagi yan nakaano sa likod ko pag nag-video call kami ng mama ko. Kasi palagi yan hinahanap ni mama ko at saka ng asawa ko. No? So, kaya ginagawa ko ang lahat para lang maibigay ko sa kanila yung mga needs nila. No? At ayan yung asawa ko, umiinom ng barley. Pero bago yan mapainom ng barley, super away muna kami. Pero talagang sabi ko ng ganyan, i-try mo lang yan, baka makatulong yan sa'yo. Dahil sa mga sa multiple na mga sakit niya, no? Tinan nyo, umiyak na ako dito, hindi pa nga kung nag-i-intro pa nga lang eh. Paki-type in nga mga mentors. Type 1 kung may naintindihan kayo sa mga pinagsasabi ko. Ayan, mentorness, thank you so much. Ito yung asawa ko. Dati po siyang dati po siyang military, pero nag-retire po siya dahil nga sa hindi na niya kayang tingnan dahil nga yung sa trabaho niya, dati siyang pulis, siyempre nag-ano siya pag may mga ganyan, may mga gulo-gulo o may mga problema, siya ang pumupunta talaga kasi inaalam niya talaga. Nag-iimbestiga siya. So ngayon sabi ng ganyan, nag-decide siya na magretiro na lang kasi hindi na niya kaya tingnan. Sabi ng ganyan, ano daw, umaano daw, bumabaliktad yung sikmura niya pag nakikita niya, lalo na yung mga ina-abuse. Kaya sabi niya, hindi ko kaya tingnan. Sabi niya, na ako, sabi ng ganyan. Kaya doon talaga siya, nagretiro na siya. So ayun, pagka-retiro niya, yun na nga, pumunta siya ng Pilipinas, no? So, ano yung problema sa kalusugan ng asawa ko? Yung problema ng kalusugan ng asawa ko is meron siyang high cholesterol, high blood pressure, um, and diabetes, no? And mayroon siyang lungs ang colon cancer stage 3. So ayan, no? Mahirap mga mentors kapag isa sa pamilya mo may mga sakit. Mahirap. Alam ko sa mga tao na nandito, isa sa atin dito, alam ko nag-struggle kayo, no? Pero hindi lang kayo nag-iisa mga mentors. Kailangan lang natin talaga is dasal kay Lord na talagang gagabayan niya tayo. I-surrender natin sa Kanya lahat ang ating mga problema dahil walang imposible na hindi katutulungan ni Lord. So ayan, no, nagkaroon siya ng lungs cancer nung una, and then ayan, nung nagkaroon siya ng lungs cancer, na chemotherapy siya. First of all, nung hindi pa namin nalaman na may lungs cancer siya, ang ginawa namin noon, kasi sabi ko na ganyan, nagtataka talaga ako noon. Sabi ko na ganyan, bakit pumayat yung asawa ko? Tinatanong ko yung mga doktor, sabi ko, Dok, ano ba talaga ang problema ng asawa ko? Bakit pumayat siya? Sabi ko ng ganyan. Ang inaano naman ng mga doktor, kisyo, daw, may bronchitis, may asthma, may pneumonia. Puro guessing sila. Hindi nila matumbok talaga kung ano talaga yung sakit ng asawa ko. So, daw sa year 2019, doon na talaga siya umano yung pagkapayat niya, tuloy-tuloy na yung pagpayat niya. And then, nalumpo yung asawa ko, mga mentors. Nalumpo yung asawa ko. Bigla na lang hindi makatayo, hindi makalakad. So, ang ginagawa ko, pag nagbabathroom siya, binubuhat ko yan. Dahil, paano nga naman siya lumakad pag magbabathroom? From bed to bathroom, paano? Siyempre, bubuhatin mo. No choice ako dahil ako na nag-isa dito na gumagalaw. Yung anak ko nga, hindi mo yan maasahan. No? Dahil isa rin yung anak ko, isa rin na may problema rin sa kalusugan. So ayan, no. Ang ginawa ko, talagang inalam kung ano talagang karamdaman niya. Walang may sagot sa akin yung mga doktor. So ngayon sabi ko ng ganyan, so it was 2020 still talagang pabalik-balik kami ng doktor, kinukunan sa ng laboratory,
kinukunan siya ng, inaano siya ng MRI, CT scan, walang makukuha ng ano, doon niya sa military, ano yan sa hospital. Sabi ko ng ganyan, mayroon talagang ano na hindi nila matumbok. Sabi ko ganyan, something wrong. Sabi ko ng ganyan. So yun, tapos dito hanggang sa Schofield, dun sa military ng army military dito, inano ko rin siya doon, dinala ko rin siya, the same thing. Wala silang maibigay sa akin na answer kung ano yung sakit ng asawa ko. Inaano lang nila, may pneumonia, may bronchitis, may ano, sabi ko rin may asthma. So, every time na binibigyan nila ng mga medisina, lalong nangihina yung asawa ko. Sabi ko ng ganyan, Dok, talagang meron talagang ano yung asawa ko kasi the more na inaano nyo ng ano ng mga medisina, lalong nangihina yung asawa ko. So yun nung dumating na ng ano, year 2021, nalaman namin na may ano siya doon dahil nga nung year 2021, last nang ano punta doon sa military hospital. Sige lang, mens. Pumunta, sabi ko ganyan, sama ako doon sa iyo, sabi ko na ganyan, gusto ko makausap yung ano yung doktor mo, sabi ko na ganyan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, may tatanong lang ako sa kanya, sabi ko ng ganyan. So ayun na nga nung dinala ko siya doon, sabi ko ng ganyan, Dok, sabi ko ng ganyan. Kasi ang una, nakikinig muna ako sa conversation nila. Kinukumusta ng doktor yung asawa ko, sinasagot naman ng asawa ko. Tapos nakikinig lang ako sa conversation nila. So ngayon, pagkatapos nilang pag-uusap, tinanong ko yung doktor. Sabi ko ngayon, Dok, ano ba yung ano talaga, ano yung resulta ng mga ano ng mga test na kinukuha nyo sa asawa ko? Sabi ko ganyan, anito no, sabi ko ganyan. So same thing pa rin ang ano niya. Sabi niya ganyan, Mrs. Single, sabi niya ganyan, wala kami makita na finding, wala kami makitang findings doon sa results ng asawa mo, sabi niya ganyan. Ayun, may ano siya, may pneumonia, sabi niya ganyan. May asthma siya. Sabi ko, that's impossible, sabi ko na ganyan. Kasi, bakit pumayat ng pumayat, bigla na lang pumayat yung asawa ko, ano, talagang parang ting-ting talaga yung asawa ko noon. Na pag nakita nyo mga mentors, maawa kayo. One time nakita, talagang tinitingnan ng anak ko yung asawa ko, umiyak ang anak ko, sabi ng ganyan. Alam nyo yung mga ano, yung mga tao galing sa Afrika, sabi ng ganyan. Sabi ng ganyan, ganyan kata, daddy, sabi ng ganyan, napakapayat mo, sabi niya, parang ano, parang hindi ka pinapakain, sabi ng ganyan. So ngayon, ang ginawa ko, nung lumabas yung ano yung doktor, dahil nga nakipag ano talaga ako sa kanya, nakipag-argue ko sa kanya, impossible, sabi kong ganyan talaga na walang ano, walang ibang sakit yung asawa ko. So ayun, nung lumabas yung doktor, sinabi ko sa asawa ko, sabi ko from now on, sabi kong ganyan, she's no longer your doctor, sabi ko ng ganyan. Hindi na siya magiging doktor mo ngayon, sabi ko ng ganyan. So, ang ginawa ko, tumawag ako sa doktor ko, kasi yung doktor ko nandito lang sa labas. Sabi ko ganyan, mag-ano ako ng ibang doktor. Sabi ko ganyan, tutulungan kita na maghanap ng ano ng ibang doktor. Baka ibang doktor ang makalutas doon sa mga tanong natin. Sabi ko ganyan. Which is, si Lord talaga, napakabuti talaga ni Lord dahil talagang tinuturo niya tayo sa tama. So on that time, kahit nasa ano pa kami, sa hospital pa kami ng military, tumawag ako sa doktor ko, sabi ko, Dok, kailangan ko yung tulong mo, sabi ko ng ganyan, tulungan mo ko dahil nga yung asawa ko may karamdaman, sabi ko ganyan, hindi nila, nandito kami ngayon sa, ano, sa hospital ng, ano, ng military, sabi ko ganyan, pero hindi nila masabi sa akin kung ano talaga yung karamdaman ng asawa ko. So ngayon, kailangan ko ng second opinion, kailangan ko ng ibang doktor, sabi ko ganyan. Baka itong doktor na ito or ikaw, sabi ko ganyan, ikaw ang maging ano sa kanya na malaman namin kung ano talaga yung karamdaman ng asawa ko. Kaya sabi ko, pwede ka ba maging doktor ng asawa ko? So dito, ang ano dito, hindi sila tumatanggap ng mga bagong patients. So kailangan ng ano, sabi niya, I'm sorry Mrs. Ingos, I cannot take your husband as a new patient, sabi ng ganyan. But kung gusto mo, I can recommend him to another doctor that I know, sabi ng ganyan. Sabi ko, I don't care as long she's good or he's good, sabi ng ganyan, I just need to know at malaman kung ano talaga ang karamdaman ng asawa ko dahil talaga ngayon, he cannot walk, sabi ko ganyan,
talagang pumapayat, sabi ko ganyan, nagwo-worry na ako, sabi ko ng ganyan. So ayun ang ginawa ng doktor, sige sabi ng ganyan, ang gonna make an appointment. So yun ang nag-ano siya, nag-appointment siya dun sa doktor na nirekomenda niya sa amin, and then the next day, nakipag-meet up kami sa doktor na nirecommend niya. So ayun, inano namin yung ano, yung nakipag nung nag-meet up na kami ng doktor, sinabi namin sa kanya lahat-lahat yung kung anong naramdaman ng asawa ko, kung anong mga sinasabi ng mga doktor doon sa military. So ngayon, ang ginawa ng doktor na ito, tumawag siya ng 5 doktor, iba-ibang doktor. At yung mga doktor na yon, inassign kami inano kami kung pina-appointment kami ng ano para sa MRI, CT scan at saka magpa-lab work. So sabi ko ng ganyan, ginawa na namin yan, Dok. Sabi ko na ganyan, pero wala namang lumabas na result. Pero ang sabi ng doktor sa akin, gawin mo yan kasi iba yung machine nila at iba rin yung machine namin. Baka sa machine namin, meron kami makikita na iba, sabi ng ganyan. So which is, ginawa namin, at yun nga, daw sa Saturday morning, ang schedule namin, pa-schedule kami sa inano ng doktor, 10 o'clock morning ng Saturday, 1 o'clock ng afternoon ng Saturday, tumawag yung doktor sa amin, sabi na, kailangan pumunta ka na sa ER ngayon. Bakit? Dahil may nakita silang mask. Pakitype nga mga mentor, sino ang familiar rito yung sakit na mask. Yung, kumbaga, yung isang sakit na yan na hindi ko rin masyadong maintindihan ito, pero yan ang tawag nila ito, no, yung mask, no? Na ano daw yun, nasa critical na pala ang kalagayan ng asawa ko. Yung ano na yun, pag kumakala na pala doon, papunta doon sa lungs ng asawa ko at papunta doon sa puso, tapos kung nakaano daw yun, na ano na doon sa puso at saka sa lungs niya, magsha-shutdown na yung ano ng puso ng asawa ko. Kung ibig sabihin, matitigok ng asawa ko, mamatay na. 'Di ba? On that time, the same time, 'di ba? So, kaya sabi ko ng ganyan, talagang si Lord talaga, napakabuti talaga niya dahil tinuro niya sa amin kung paano ang dapat gawin para lang masurvive yung asawa ko. Masalba ko lang yung buhay ng asawa ko. Kasi alam ko talaga, pakiramdam ko talaga, is something wrong. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na bronchitis, may asthma, may pneumonia. Sabi ko hindi, iba talagang sabi ko ganyan. Pero thanks God, no? At itong doktor neto, siya ang talaga naka-discovery dito na yun. So on that time, 1 o'clock, talagang nirush ko yung asawa ko, 1:30 ng afternoon, dumating kami doon sa hospital. Pagkadating ko doon sa Palimumi Hospital, kagad kinuha nila, nakaabang na sila doon. Kasi tinimbrihan na sila ng doktor. Itong pasyente nito, kailangan kaagad dahil nasa critical ang kalagayan. So pagdating ko doon sa emergency, kinuha nila kaagad. Tapos ayun, inano nila kagad doon, sawa ng Diyos. I think may ininchik ata sa kanya doon na pangpakontrol. Kaya doon na talaga. And then hindi kami nakaayos agad. 3 o'clock in the morning the next day, nilipat kami sa pinaka main na hospital. Kasi nandoon ang mga talaga na mga gamit, no? Yung mga talaga nila malalaking gamit. So nilipat kami doon, tinransfer kami. So na tayo mga mentors, talagang very risky talaga dahil during COVID time, no? 2021. So ayun, um, nung nilipat siya doon, hindi ako pinakasakay sa ambulance kasi nilagay yung asawa ko sa ambulance. Sabi ko ganyan, sasama ako, sabi ko ng ganyan. Ngayon sabi nga ng magdadala sa kanya, hindi pwede na sasama ka doon kasi baka may mga bacteria or germs, sabi nga niya, na hindi mo alam na may carry ka pala. So kailangan, kasi nasa critical ang kalagayan ng asawa mo, siya lang mag-isa doon, just follow us, sabi nga niyan. Ang masaklapan nito mga mentors, wala akong kaalam-alam sa downtown. Ito lang talaga ang problema, no? Kung ikaw talaga hindi layas na tao, hindi mo alam kung saan ka susuot. No? So,
Sabi ko ng ganyan, anong gagawin ko nito? Sabi ko ng ganyan, hindi ko alam kung saan yung banda. So mabuti na lang ang anak ko, kasama ko yung anak ko, sabi ko, nak, sabi ko ganyan, tulungan mo ako, sabi ko ganyan, kung ito ang ano, sabi ko ganyan, i-ano natin, i-google mo yung ano yung itong hospital na ito, sabi ko habang nagdadrive ako, sabi ko ganyan, ikaw ang maging guidance ko, sabi ko ganyan, I never been in this place, sabi ko ng ganyan. So ayun, mabuti na lang yung anak ko nakipag-corporate din, no? Dahil nga, inaano ko rin siya, nililibang ko rin siya dahil nga nag-breakdown yung ang anak ko. So sabi ko kaya tulungan mo ako, sabi ko wag kang ganyan, sabi ko kaya tulungan mo rin ako, sabi ko ganyan. Kailangan natin mapuntahan ang daddy mo, sabi ko ganyan. So sawa ng Diyos, nakapunta kami doon, nakarating kami doon sa hospital na dapat namin puntahan. At doon, ang masaklap pa nito mga mentors. Saan ko natagpuan yung asawa ko? Hinalo nila sa may mga COVID. Sa mga COVID, kasi puno ang hospital. Kahit sa mga hallway, puno, may mga tao sa mga hallway. So, ang ginawa ko, pero yung ano naman, yung ano naman doon, nakabalot naman yung may mga COVID, nakabalot sila. Talaga nakabalot. Pero sabi ko ngayon sa doktor, Dok, bakit tinalo nyo yung asawa ko dito? Alam nyo naman, nasa critical lang kalagayan niya. Pero ang sabi ng doktor, Mrs. Ingo, sabi ng ganyan, we have no choice kasi wala tayong paglagyan, wala ng kwarto. Wala ng room na ano sabi ng paglalagyan sa kanya. So dito lang talaga ang ano muna for the meantime, pero maghahanap ako ng ano ng kwarto na lilipatan niya. So nandoon siya isang araw, pero sabi ko ganyan, please lang sabi ko na ganyan, hanapan mo siya ng kwarto para masipirit siya dito sa may mga COVID kasi very risky talaga sabi ko ganyan. Kahit ako na walang sakit, ayaw ko rin makakatch up. Sabi ko ng ganyan dahil kung ako, sabi ko ganyan, kung ako makakatch up din sabi ko ng ganyan, paano lang pamilya ko? Ang anak ko sabi ko ng ganyan. Sino pa mag-aano sa asawa ko? Sabi ko ng ganyan. So, please lang sabi ko ng ganyan. Talagang nakiusap ako na ilipat siya. So, talagang napakabuti talaga, no? At saka mabait yung doktor, ang pinaka-head doctors doon. Ayun, na ano nahanapan ng kwarto yung asawa ko at nalipat siya sa ng ibang kwarto. Which is may sarili siyang kwarto. So, ayun, pagka ano noon, inanuhan siya, talagang ginawa nila noon ng paraan, binayopsi. Binayopsi ng 2 times ang asawa ko. Doon nila nakita na may lungs cancer ang asawa ko. Lungs cancer sa mga mentor. Nung malaman ko na ganun, hindi ko na alam yung ano, pakiram ko yung ano ko, yung shoulder ko talagang bumagsak. Sabi ko, ang tagal na pala ang ano nito ng asawa ko, kinikiri ng asawa ko, hindi man lang nakita ng ano ng mga doktor sa military, sabi ko ganyan. Tapos ngayon, malaman-laman ko, mamatay na pala yung asawa ko, hindi ko malang alam kung ano ang talaga ang totoong sakit niya, sabi ko ng ganyan. Pero, ang ano talaga mga mentors, no? So, ayun, may ilang araw lang yun, inano ng doktor, ah, inano kagad siya ng doktor, in-schedule mag chemotherapy, kasi sabi ganyan, hindi na niya patatagalin dahil nasa ano, critical ang kalagayan, kailangan maano niya kaagad, makontrol talaga yan. So, yun, in-schedule siya ng chemotherapy and radiation for 30 days. Ang ano niya, yung chemo at saka yung ano, the same time yan. Kaya marami nagsasabi, bakit pinagsabay yung chemo at saka yung radiation? Mahirap daw yun. Pero ang doktor na nagano sa kanya, siyempre alam naman nila yung ginagawa nila. Siyempre naniwala na lang ako, sunod na lang ako dahil gusto ko lang talaga matulungan yung asawa ko. Ginawa namin. Pero ang masaklap lang mga mentors, no? Dahil ang ano dito, nangihina ang ano ang tao. Dito ko nalaman, pag pinapasok pala ang buong katawan natin sa isang machine, nangihina. Wala kang walang ka power, talagang para kang lantang-lanta at yung sa ano yung chemotherapy. So ayan, nakahiga siya dito nag-ano sa chemotherapy niya. At yan ang mga medisina niya iniinom sa kanyang ibang mga sakit, no, sa kanyang high blood pressure, cholesterol, and diabetes na. At dahil nga sa kaanuhan natin, no,
Dahil doon sa nalaman, before 30 days, nalaman naman namin na na nagkaroon siya ng colon cancer. Dito talaga mga mentors, pakiramdam ko na talagang bumagsak ang buong mundo sa akin. Dahil sabi ko ganyan, napakalupit naman. Hindi pa nga natapos yung 30 days para sa sa chemotherapy niya at saka sa radiation. Bakit meron na naman? Sabi ko ganyan. Ano ba talaga to, Lord? Sabi ko ng ganyan. Pero imbes na naiyak ako sa harapan ng asawa ko, lumabas ako sa kwarto. Sabi ko ng ganyan, ayaw ko makita ng asawa ko na umiyak ako kasi imbes na palakasin natin yung ang nila, 'di ba, ang loob nila. Pag nakikita kasi ng asawa ko na umiiyak ako, parang nanghihina rin siya. Ayun niya na umiiyak ako. Kaya sabi ko ng ganyan, lumabas ako sa kwarto namin. At nagdasal ako, sabi ko, Lord, sabi ko ganyan, alam ko trial lang ito, sabi ko ganyan. I need your help, sabi ko ganyan. Show me the way kung paano ko matulungan yung asawa ko, sabi ko ng ganyan. Gusto ko matulungan in the other way, sabi ko ganyan sa na nakiusap ako talaga kay Lord. Pero si Lord talaga pag i-ano mo sa kanya, lumapit ka lang sa kanya at surrender mo sa kanya lahat. Hindi kanya pababayaan. At yun nga, tinuro niya sa akin. Kinuha ko, dinampot ko yung cellphone ko at inopen ko yun. Hindi ako talaga totally nag-Facebook noon mga mentors. Pero inopen ko yung Facebook ko. At ito ang nakita ko. Si Rafi Tulfo. Dahil isa akong follower ni Rafi Tulfo. So, pinanood Noon ko po yun. umiinom ako ng barley pero ibang brand yun. Okay? Pero masyado matamis yung iniinom ko na brand. So, dito na ko. Tumataas yung sugar ko. Oo nga, lumakas yung katawan ko. Lumakas talaga ako. Lumalakas din yung blood sugar ko. Oh. And I have to stop. Plus, medyo nagpapantal-pantal ako. Hindi ko alam kung anong mix na doon. Inom ko lang ata yun ng mga 1 week. After that, I stopped. Pero ito, uminom ako nito nung Saturday, nakadalawang baso ako. Wala pong sugar. Wala lang, flat. Which is good for me. So ito pong bagay sa inyo, kung diabetic po kayo, this is the way to go. Kung kayo po sensitive, meron kayong mga food allergies, tulad ko, this is good for you. Ito po, yung amazing pure organic barley. Nakadalawang baso ako nun, Saturday. So, ayan no, mga mentors, no? Dahil dito sa taong ito, dahil sa programa niya, dito ko na talaga na curious ako dito, sabi kong ganyan, itry ko kung kaya to, sabi ko ng ganyan. Dahil, alam ko, si Rafi Tulfo, hindi ito magsisinungaling. Sabi ko ganon, itry ko, kahit man lang sa sugar, sa diabetes ng asawa ko, makatulong man lang ako doon. Mawala man lang yun, kahit isa lang. Sabi ko ganyan. Never know na pala, kahit anong sakit pala natutulungan itong ating product, no? So ngayon, dahil nga na-curious tayo, nag-click tayo doon sa links na binigay niya doon sa programa niya. So sa ka-curious ko, nag-click ako doon at ngayon, ang tao na-click ko is ito. Ito, si Mentor Naomi Manalansan. Siya ang aking angel mentor. So ngayon, nung nag-click na ako doon sa kanya at nag-ano siya sa akin, nag-answer at nagtanong siya kung ano daw ang karamdaman ko. Sabi ko ng ganyan, wala akong karamdaman, sabi ko ganyan. Kundi yung asawa ko, sabi ko ganyan, gusto ko matulungan, sabi ko ganyan sa kanya. May may multiple na sakit, sabi ko. So, yung kinuwento ko kay Mentor Naomi. At yun, sabi niya ganyan sa akin, ate, may video ako na ipapadala sa iyo, panoorin mo. Yan lang ang sabi niya sa akin. May video ako na ipapadala sa iyo, panoorin mo. So, sinin niya yung sa akin, pero mga mentors, pinanood ko ba? Hindi. Kasi hindi ako mahilig sa mga ganyan manood ng mga video-video. Hindi. So, ang ginawa ko lang, dinidma ko lang yun. Pero nung sabi niya, after 5 minutes, ate, balikan kita. Sabi ng ganyan. Anuhin mo sa akin kung napanood mo. So, ngayon, after 5 minutes,
umano sa akin, tumawag siya sa akin, ate, napanood mo ba yung ano, yung video? Sabi ko, hindi. Sabi ko, wala akong time. Sabi ko, ganyan. Ate, sabi ganyan, kaya ang reason na pinadala ko sa'yo yun, gusto ko mapanood mo. Kasi isa po ako sa tao na yun na natulungan ng ano ng Miss Pure Organic Barley. Sabi niya, meron din po akong karamdaman noon. Sabi niya na natulungan din ako. Kaya ngayon, isa ako sa na tumutulong din at nagsishare sa mga ano sa produkto na ito. Kaya sabi ko ng ganyan, gusto ko lang matry. Sabi ko ng ganyan, itry lang ang product. Sabi ko ganyan, kung makatulong nga ba sa asawa ko sa diabetes na, sabi ko. Sabi niya, o sige ate, sabi ng ganyan, padalhan kita, sabi ng ganyan, ilang box ba, sabi ng ganyan. So sabi ko ng ganyan, try lang naman. Pero ang inano niya talaga sa akin, ate, mag-ano ka na lang, magkuha ka na lang ng package kasi mahal ang ano ang shipping, sabi ng ganyan. At saka yung sa karamdaman ni kuya, may ilang box yung ang ano mo, ang ipapainom mo sa kanya. Sayang lang ang ano yung binayan mo na shipping, sabi ganyan. Kasi kung mag-ano ka na, magkuha ka na lang ng package, makamember ka na, makaminus ka na sa sunod. So, iniisip-isip ko rin, make sense din, di ba? Make sense din na kung ilang box lang ang anuhin ko, bibilihin ko, mahal nga. Kung sa ano magkano, noon $25 pa yung ano no, ang per box noon. Nung wala pang US, wala pang New York office. So 25 talaga ang bintahan noon. So ngayon, sabi ko ngayon, sige, sabi ko ng ganyan, pero nag-doubt ako sa kanya. Excuse me. Inom muna ako kasi pinaiyak nyo na naman ako dito eh. So, yun no, mga mentors, no? So, gusto kong, ano, kumbaga nagdadalawang isip ako. Kasi hindi natin maiwasan no, na scam. Hindi ko kilala si Mentor Naomi. So, bakit ang isip ko, ayaw ko ma-scam ulit. 'Di ba? Kaya ang ano niya, naano talaga ni Mother Naomi sa akin na, ate, sabi niya, sige, ito na lang gawin natin. Ipadala ko sa'yo muna yung products, tapos pag dumating na yung products dyan sa'yo, saka ka magbayad. So, yun ang ginawa namin. Excuse me. So, yun ang ginawa ni Mother sa akin, no? 45 boxes pinadala ni Mother sa akin na hindi naman niya ako kilala, pinagkatiwala niya sa akin 45 boxes. 'Di ba? So, only for how many days? I think only 5 days dumating sa akin dito yung products. Ayun, pinicturean ko nung dumating dito sa akin yung products. Sabi ko, Naomi, sabi ko ganyan, nandito na yung ano yung barley na pinadala mo, sabi ko ganyan. Isisin ko sa yung pera. Ang ano pa nga noon mga mentors, may ilang araw mo na yung bago ko pinadala sa kanya yung bayad, no? So, ayun, pero hindi ko naman yun inisip na hindi ako magbabayad kasi hindi ako ganong klaseng tao. Ayaw ko na manloko ng tao, ayaw ko manloko ng kapwa kasi ang karma, talagang naniniwala ako doon. Masigit pa makawala sa iyo, di ba? Kaya wag na wag tayo manloloko ng kapwa tao. Okay? Maging totoo tayo. Wag tayo mag-ano, talagang inano, hindi ko yan, never ko talaga inano sa utak ko na ganyan siya. Pero pinadala ko sa kanya yung pera. So ayun, palagi nag-ano sa akin, nangungumusta, kumusta na yung asawa mo. So ayan, sa awa ng Diyos, napapainom ko yung asawa ko. Pero kailangan may sister. Ayan. Pero bago nga muna makainom, super away muna. Kasi ang mga puti, matitigas ang ulo. No? Matitigas ang ulo, hindi sila naniniwala sa mga herbal. No? So, ang ginagawa ko, painumin ko siya ng ng barley, may scissors siya ng orange juice. Pero may time talaga na ayaw niya talaga uminom. So, ang ginagawa ko ng paraan. Ito ang ginagawa ko, 'di ba? Para-paraan kasi tayo mga Pilipino matitigas rin ang ulo natin eh, 'di ba? Pero gumagawa ng paraan. So, ang ginagawa ko, nag-ano ko ng mga prutas, nagigiling ako ng anong prutas at inahalo ko doon yung barley. 'Di ba? So, at least tuloy-tuloy pa rin yung pag-inom niya, 'di ba? So, para-paraan lang mga mentors, 'di ba? Kaya kung sino may mga asawa o sino may mga pamilya na matitigas ang ulo na ayaw uminom ng barley, ganyan ang gawin nyo. Hindi nila malalasahan. O, di ba? Ubos. Yung isang ano na yan, ubos niya. Kasi masarap eh, di ba? Purutas eh, di ba? So,
At least nakukuha pa rin niya. Apat na siyang inano ko nilalagay ko. 4 sa umaga, 4 sa gabi. Yan ang binibigay ko sa kanya araw-araw. Bakit? 2 beses lang sa isang araw. Kasi wala ako sa tanghali. Nasa work ako. Full-time job ko. 'Di ba? Umpisa ako ng 4 o'clock in the morning to 12:30 ng tanghali. Minsan nga pag may meeting pa ako, abutan pa ako ng 1:30. Kaya minsan nga 'di ba nakikita niyo ako, nagda-drive home pa ako, nasa meeting na sa training na tayo. Kasi may mga meeting ako, kaya nalilit ako umuwi sa bahay. So kaya 2 times a day lang ang bigay ko sa kanya. So ayan no, para-paraan lang. Kaya nga yung mga mentors, nagkakaroon kayo ng idea no sa mga hindi ayaw uminom ng barley. So ayan, ngayon, ano ang ginagawa na ng asawa ko? Siya na ngayon nangihingi ng barley. Minsan sabi ng ganyan, oh, wala akong barley ngayon, sabi ng ganyan. Siya nagre-remind sa akin, lalo na sa weekend na nakakalimutan ko sa dami kong trabaho sa umaga. Siya nagre-remind sa akin, oh, hindi mo ako binigyan ng barley ngayon. Nangingiti na lang ako, sabi ko ba, talagang napaka-amazing talaga, no? Kasi noon, super away kami, pero siya na ngayon nangihingi, no? Talagang super amazing. So, ngayon mga mentors, no, sa kainom ng asawa ko, within in 6 months lang, di ba noon, 3 years ago, nalumpos siya. Within 6 months lang sa kainom niya ng barley. Ito mga mentors, ito sinurprise ako ng asawa ko. Nag-IBP ako. Bigla siya naglakad sa harapan ko. Galing sa kwarto, papunta dito sa dulo. Naamis ako, sabi ko, nagano pa ako, sabi ko ganyan, totoo ba talaga yung nakita ko? Sabi ko, kinausap ko sa sarili ko, totoo ba yung ang nakita ko? Sabi ko ganyan. Hindi ako makapaniwala na naglakad yung asawa ko. Oo, hindi ako makapaniwala na naglalakad yung asawa ko. Kaya nung pabalik na siya, talagang tumayo ako at binidyohan ko siya. At pinadala ko kay mother. Sabi ko, mother, sabi ko ganyan, tingnan mo yung asawa ko, naglalakad, sabi ko ng ganyan. Napaka-amazing talaga, sabi ko ng ganyan. Na-amaze ako. Biglang naglakad yung asawa ko. Nag-IBP ako, iniwanan ko yung IBP ko. Dahil binidyohan ko yung asawa ko. Di ba mawala yung kinausap ko na client, basta mabidyohan ko lang yung asawa ko. Dahil yun, ang proof na talagang nakatulong sa kanya yung ating amazing pure organic barley. Natulungan siya from 3 years na binubuhat ko siya from bed to bathroom. In 6 months lang kainom niya. Tingnan nyo ang resulta. Diba? Nakapaglakad ang asawa ko. Kaya, talaga, thank you Lord. Dahil dito sa product na tinuro mo ako dito, natulungan yung asawa ko na makapaglakad. Hindi na ako mahirapan magbuhat-buhat. Sa kaliliit ko ng babae, yung asawa ko, 5'11". Ako lang, kabansot ko na na tao. Bubuhatin mo yung isang tao ng ganyan. Sumasakit ang likod ko. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin lang ang sakit ng likod sa kabubuhat ng asawa ko noon. Sa kabubuhat sa kanya. Pero, kahit man ganong kahirap, wala tayong magawa. Talagang gagawin natin dahil mahal natin. Diba? Mahal natin ang pamilya natin. Gagawin natin ang lahat. Kaya, yun, napaka-thankful ko talaga. Thankful ako kay Mentor Naomi dahil na-share niya sa akin ang products na ito. At ngayon, dahil nga sa na-control na ng barley yung yung mga lymph nodes na tinatawag nila, yung mga bukol-bukol. So ngayon, wala na sila makitang mga bukol sa loob. Nag-decide sila, sinabi ko nga sa asawa ko, wag mo na ipatanggal kasi may isang bukol na malapit doon sa niya sa kulon niya. Sabi ko, wag mo ipatanggal yan, madadala pa yan sa barley, sabi ko ganyan. Pero mga puti talaga matitigas ang ulo. Tapos yung doktor din niya, nagmamadali rin, kaya tanggalin daw agad. So, sige, sabi ko ganyan, that's your decision, sarili mo yan. Wala akong magagawa kasi ikaw ang nag-decide yan, sabi ko ganyan. Pero kung sa akin lang, wag sana galawin, sabi ko ganyan, kasi mawawala pa yun. Biro mo, sabi ko ganyan, yung mga bukol na nakikita nila nun sa sa x-ray, sabi ko ng ganyan, sa ang dami nun, pero biglang nawala, sabi ko ganyan sa kanya.
So ayun, inano siya, sinorgery siya, inanuhan siya ng temporary ileostomy bag kasi inanutin na ni-remove nga yung ano, di ba? So ayun, I think that was 6 to 8 weeks lang yun ang pagkaano niya yung temporary ileostomy bag niya. So that was December, sinorgery siya ulit at February inano siya, no, inano siya, binalik, ni-reverse yung ano niya, yung ileostomy bag. That was last year. And then, last year, February, na-declare din siya na isa na siyang ano, cancer-free. No, February last year, declared siya na siya ay isang cancer-free. So ngayon ang ano, at ito no, si Mentor Kat, nakita kami ni Mentor Kat nito eh. No, last year, June, umuwi kami. Dahil nagkipag-uwi ang asawa ko, ako sa akin talaga ayaw ko muna umuwi noon kasi hindi pa talaga siya totally healing at that time. Ilang months lang yun. So, February, March, April, May, June. So, only 4 months yun, no? So, sabi ko ganyan, wag muna tayo umuwi kasi hindi ka pa completely healing. Sabi ko ganyan. But, nagano talaga yung asawa ko umuwi kasi may importante kaming asikasuhin doon sa Pilipinas. So, ayun. Ito ang ginagawa niya pag umuwi kami ng Pilipinas. Look at that, the bigger. Yan. Kaya masaya siya umuwi ng Pilipinas. Yay, I miss Nakikita niya, gusto niya makita morning. yung pamilya. So, talaga naka-amaze lang no, naglalakad ang asawa ko no. Although hindi pa siya 100% na nakapaglakad, pero at least nakakapunta na siya ng bathroom ng sarili lang niya. Hindi ko na siya binubuhat, siya nang gumagawa sa mga regular na gawain niya sa sarili niya, no? Yes, talagang amazing talaga, Min. At dito, ito na nga ang sinasabi ko kanina, no, na na-declare siya na isa na siyang cancer-free. So, nung sinabi sa amin sa doktor na cancer-free na siya, tinanong ko yung doktor, sabi ko, Dok, paano mo masasabi na cancer-free na yung asawa ko? Sabi ng ganyan, inano namin, binayopsi namin ng 2 times to make sure na talagang wala na kami makikita. So, thank you, Lord. Sabi ko ng ganyan, talagang napaka buti ni Lord. Napaka the best gift na binigay niya sa amin ng year 2023. Dahil doon, na-declare siya na cancer-free na siya. Until now, kahapon, kaano pa lang namin kahapon, no? Nag-follow up, check up kami kahapon. At ganun pa rin ang sinabi ng doktor, benign pa rin, wala silang makita. So talagang walang ano, hindi bumalik yung cancer niya. So thank you Lord for that, 'di ba? Ano diyan sa kanya, follow up lang every 4 months kasi ang ano niya, yung doktor niya 4 yun. So yung ano yung dalawa every 2 months, yung dalawa every 4 months. So kaya para ano siya, yung marami siyang mga doctor appointment. So bukas naman, actually ngayon Friday, may ano siya, may therapist siya ngayon pagkatapos ng training natin, ng meeting natin. So talagang napaka-busy talaga ng buhay ko dito, no? So ngayon, nag-cancer free na yung asawa ko no, sa lungs ang punong cancer niya. Kaya thank you Lord sa ating Amazing Pure Organic Barley dahil natulungan talaga siya dito. At ito, talagang continue pa rin yung ano niya, pag-iilom niya ng ano natin, ng ating products. Kaya nakita nyo siguro dyan na may oxygen ng asawa ko dahil nga nung umuwi kami, nagkaroon siya, nung bumalik kami dito, nagkaroon siya ng pneumonia. Kasi nga sa init, 'di ba? Sa init tapos malamig, kumbaga nagpaiba-iba yung klima. So ngayon nagkaroon siya ng ano nung pumunta kami dito, bumalik na kami dito, nagkaroon siya ng pneumonia. So which is na-cure naman din. Pero ang ano lang, yung oxygen niya talagang inaano pa rin dahil nga noon talagang up and down yung ano. Kumbaga ang ano nga noon nag-low yung ano yung oxygen ng 76%, no? So ngayon okay naman siya. Ano na lang almost na matanggal yung oxygen sa kanya. So ngayon, dito naman tayo. Pasensya na kayo mga mentors na mahaba yung ano ko ngayon dahil marami tayong natulungan eh.
So, para malaman nyo lang talaga kung ano talaga ang buhay ni Mentor Wilma dito sa sa States. So ngayon natulungan na natin yung asawa ko, no? Na-cancer free na siya ngayon. Shinare ko naman dito sa mama ko. Si Mentor Kat, nakita niya, na-meet niya talaga si mama ko in person. So si mama ko, ang karamdaman ni mama ko, kasi sabi ko ngayon, ma, may isi-share ako sa iyo, sabi ko ng ganyan. Natulungan na yung asawa ko dito, nag-cancer free na siya. Ngayon, gusto ko matulungan ka nito. Baka ito makatulong sa iyo sa karamdaman mo. Ano yung sakit ng mama ko? Si mama ko, may may ano siya, um, may high cholesterol, may high blood pressure, may diabetes, nag-insulin 2 times a day noon. Insulin. Ang mahal-mahal pa ng mga ng insulin, mga mentors, no? So, beside that, meron siyang kidney stone. So, sabi ko ng ganyan, try mo yan, inumin mo ito, inom ka 3 times a day, sabi ko ganyan. So, ngayon, ang ginawa ko, i-follow mo yung instruction ko. Si mama ko, hindi mahirap pa inumin. Kahit ano pa inom mo dyan, inom yan. So, ngayon, inom siya, 4 sa umaga, 2 sa tanghali, no, 4 sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi. So, 8 sa isang araw. 8 sachet sa isang araw. Ngayon, itong unang pictures nito, mga mentors, nakita nyo yan, yung mukha ni mama ko sa naka-blue. 87 years old lang yan dyan. Haggard ang mukha, no? 87 years old lang. Pero dito, sa naka-red siya na na bestida, na damit, 90 years old. Tingnan nyo mga mentors, sino ang mas bata dito? Yung 90 o yung 87? Dahil sa kainom ng ating amazing pure organic barley, mas mukhang bata yung 90 years old. Yes, tama ka po, Mentor Davilin. Ayan o. Mentor Calvin. Tama po kayo na talagang 90 years old, mukhang bata, no? Kaya, ang ating kasi, ang ating amazing pure organic barley, kumbaga, finifix niya kasi yung ng katawan natin. Hinahanap ni barley kung ano ang karamdaman natin sa loob ng katawan natin na hindi nakikita sa panglabas. Hindi natin nararamdaman. Kaya karamihan sa mga tao na umiinom ng barley, may iba-ibang mga naramdaman, may nahihilo, may nasusuka, kasi may nakikita si barley sa loob ng katawan natin. Ang kwento nga ni mama ko sa akin, sabi niya, nak, sabi ng ganyan, bakit ganun? May lumalabas sa akin ng mga buo-buo. Mga itim daw na dugo, sabi ng ganyan. Sabi ko, ma, nilinis niya ni Barley yung sa loob ng katawan mo. Kung anong mga dumi na na-stuck doon for how many years, nilabas ni Barley. Sabi ko ganyan. Anong pakiramdam mo? Sabi ko after mo na lumabas yun. Sabi ko ganyan, masarap ang pakiramdam ko, gumaan yung pakiramdam ko. So that means na talaga nilinis ni Barley yung katawan niya. At isa pa mga mentors, no? Yung ni mama ko, yung balat niya kuminis at hindi sagi, 'di ba? Parang bata, sabi nga ng pamangkin ko, ang kutis ni Lola ngayon parang kutis ng bata. Kasi sa barley, 'di ba? Sa barley. Talaga nakakatulong talaga magpabata yung barley natin, no? At isa pa, ang mga varicose daw niya sa paa, sa legs, nawala. Nakaka-amaze talaga, no? Grass lang siya, barley grass lang siya, pero marami mga karamdaman na tutulungan ng barley na hindi natin alam. Kaya talagang na-miss talaga ako dito mga mentors, no. So ngayon, ang ginawa ng ang ginawa nila kasi every month sila nagpa-follow up check up. So the next month, after a month na kainom ni mama ko, no, the next month sila nag-follow up check up. Sinabi niyang ng doktor, nagtaka ang doktor sa kanya kung ano daw ang ginawa nilang kakaiba kasi nagnormal lahat. So si mama ko, super proud na chinner niya sa doktor. Sabi niya, Doc, sabi niya ganyan, yung anak ko nasa Hawaii, sabi ng ganyan, may pinadala sa akin na na itong barley, sabi ng ganyan, ang mga doktor hindi nila alam yun.
Akala nila yung barley na kinakain yung parang bigas. Sabi niya, hindi, yung barley na iniinom, hinahalo mo sa tubig. Na parang juice, sabi ng ganyan. So sabi ng ng doktor, nanay, sabi ng ganyan, kung nakatulong pala yan sa'yo, i-continue mo po, sabi ng ganyan, kasi malaking tulong sa'yo eh. So ngayon, ang yeah. So ngayon, ang sabi ng, yung asawa ko, so ngayon, ang sabi ng ng doktor, sige, continue mo yan, nanay. Pero, yung mga gamot mo, ihinto ko na po, sabi na ganyan, kasi hindi mo na need yung yung mga gamot. So, that means, talagang effective. Diba? Mga mentors, payo ko lang sa inyo, no? Kung sino sa inyo mga nagme-maintenance, wag nyo po ihinto yung mga medicine nyo. Kasi wala po tayong karapatan na tanggalin kusa ang mga medisina. Doktor lang po ang may karapatan na maghinto sa mga medisina natin. Okay? Basta ang continue nyo, ang pag-inom ng barley nyo, bahala na ang doktor nyo ang magtanggal doon. Kasi sa asawa ko, tinanggal ng doktor yung niya, yung sa high blood pressure niya. Kasi nagnormal naman. Yung losartan, tinanggal yun. Hindi na binalik sa kanya. Kasi nagnormal. Nagnormal lahat ang niya. Pero hindi pa rin tinanggal ng doktor sa kanya yung niya, yung sa diabetes niya kasi just in case daw na baka pumalik. Para pag tumaas na yung sugar niya, meron siyang iti-take. So nandiyan lang, lang dyan, nakatabi lang. 'Di ba? Pero talagang ang barley, talagang continuously talaga yan pagtitik sa kanya. And then, doon nga sa natulungan na natin si mama, no? Talagang hanggang ngayon, wala siyang gamot iniinom. Kung ano nakikita nyo nandiyan sa harapan niya, yan lang ang iniinom niya ngayon. Kaya thank you Lord, natulungan yung asawa ko, natulungan ng mama ko. Ngayon, talagang masaya si mama ko pag nakakita siya ng ng barley na dumarating sa kanya. Ngayon, dito naman tayo sa buhay ko dito sa Hawaii. Ang haba no ng buhay ni Wilma, ni Mentor Wilma dito. So, mga mentors, pasensya na kayo. Kung naboboard kayo, inom muna kayo ng kape. Dahil mahaba-haba ito talaga, no? So, ang trabaho ni Mentor Wilma dito is isa akong supervisor, contract. May contract kami sa nag-sign up kami ng contract sa mga military. So, kumbaga, ang trabaho ko nandito sa sa military base. Kaya yan, ang 3-star military, yan ang talagang mabait itong tao nito. Kaya sabi ko ng ganyan, sir, pwede ba ako makipag-picture sa'yo? Remembrance lang po, sabi ko ng ganyan. So, nagpa-picture ako dito sa kanya, kaya ito na-share ko sa inyo. At ayan, nag-check ako dito sa mga sa mga trabahante ko, sa mga work nila araw-araw, no? At ayan, mga trabahante ko, hindi pa yan lahat sila nandyan kasi I have 35 employee na kinikiri ko. So, morning at saka night shift ang ko yung hawak ko. Kaya maraming stress, mga mentor, kung tutuusin, no? Pero hindi natin papatulan ng stress. Kasi kung patulan natin ng stress, lalo tayong tatanda, 'di ba? Kaya tawanan na lang natin yung mga stress na 'yan. So ito, ang mga sa military, sa sa contract, pag nagme-meeting kami, siyempre may kasamang kainan. So kasi ang food is life, 'di ba? So kailangan pag nagme-meeting kami, talagang kanya-kanya kami dala ng mga pagkain para during lunch time habang kami nag-uusap, nagme-meeting, na kami, kumakain na rin kami ng lunch. So ganyan ang namin dito. Kumbaga family style ang namin. Hindi kami yung that's because ka lang dito, 'di ba? Contractors ka lang ganito. Hindi sila ganoon ang kumbaga ang samahan namin is bilang isang pamilya. Sama-sama kaming palagi. At hindi lang 'yun ang trabaho ni Mentor Wilma, mga mentors. May full-time job ako. So 4 to 4 o'clock in the morning to 12:30 in the afternoon, no? So sa Saturday and Sunday may mga racket pa tayong mga mentors. So kumbaga actually bukas maglilinis ako ng bahay. Saturday naglilinis ako, Saturday and Sunday naglilinis ako ng bahay. And then kung wala naman akong lilinisan, naman tayo, nagluluto tayo ng mga pagkain. So maraming mga orders ng mga pagkain.
So, i-grab natin ang opportunity, di ba? Sayang. Habang kaya pa natin na gumawa ng paraan para kumita ng pera, grab it. Di ba? Huwag natin sayangin kasi ano rin yan, makakatulong din yan sa atin, di ba? Kaya ganyan ang ginagawa ko mga mentors, nagluluto rin ako ng mga pagkain, mga orders, di ba? O may magpa-cater, ganyan ang ginagawa ko. And then, kagaya sinabi ni Mentor Kat kanina, si I am is part-time ko lang dito. Pero, full-time by heart. Bakit? Dahil nga, talagang sinishare ko nang sinishare yung ating products dahil natulungan yung asawa ko, natulungan yung mama ko, natulungan ako. Diba? Malaking tulong sa akin. Malaking tulong sa pamilya ko. So ngayon ginawa ko, talagang sinare ko ng sinare sa mga tao. So first thing is ang ginawa ko, siyempre inom muna tayo. Iinom tayo ng barley bago natin i-share para alam natin i-explain sa mga clients o sa mga customer kung ano ang lasa ng ating pure organic barley. Kasi kung hindi natin itatry, paano may explain sa ano sa mga tao, di ba? Excuse me. So kailangan talaga alam natin. Kumbaga yan ang sinasabi nga nila na ikaw ang modelo sa sarili mong products. Di ba? Para alam mo i-explain sa mga tao kung ano ang lasa, anong epekto, di ba? Kung anong effect doon sa ano sa products na ini-endorse mo, di ba? So ayan, nakapag-share tayo sa mga tao, di ba? At ayan, maraming tao at nagpapa-shipping pa tayo mga mentors worldwide, di ba? Ito ang kagandahan dito sa products natin kasi worldwide na. Kahit anong iba-ibang lahi ang na, ano natin, na-share natin, no? Kahit malayo pa yan, talagang pupuntahan natin na ma-share lang natin ating products. Sa ngayon, lately, ang mostly mga clients ko is mga Micronesian. Mayroon sila mga multiple sickness. 'Di ba? Itong ano, yung naka-flower, naka-red flower na ano, bagong ano ko lang yan. Bagong leaders ko yan. Pero puro users. Mga users lang, mga mentors. Ilan-ilan lang ang ginagawang ano, negosyo. Kasi ang gusto lang nila makagamit ng products natin. Which is fine. Kaya sabi ko ganyan, it's okay. Kasi ang importante, makagamit ka sa products na ito. Matulungan ka sa karamdaman mo. Yun ang importante. Huwag natin isipin yung ano na kumita tayo. Huwag natin isipin ang kita agad. Isipin natin na makatulong tayo sa mga tao. 'Di ba? Kasi yun naman talagang purpose natin kung bakit tayo nandito kaya yan, 'di ba? Na makatulong sa kalusugan ng mga tao. Pangalawa na lang yung kikitain mo. Dahil siyempre, pag bumili ang tao, may kikitain ka doon, 'di ba? So ngayon, nung nandito na nga ako kay Ayam, no, mga mentors, ito yung ano, nakakatawa lang, no? Dahil, una tayong ano, pinasak sa ano, sa pagka-speaker na walang kaalam-alam dito, walang ka-idea-idea kung paano gawin mag-speaker. Di ba? Pero anong ginawa ni Mentor Wilma? Kasi walang tumulong eh, di ba? Walang tumulong sa atin, di ba? So, ang ginawa ko, nag-research ako, ni-research ko, actually, naghingi ako ng tulong sa asawa ko. Nagpatulong ko sa kanya, tulungan mo nga ako, ano bang ano nito, ganito. Sabi ng asawa ko, nag-ano-ano ka dyan, hindi mo alam ang ginagawa mo, sabi ng ganyan, anong nang mali ko dyan? So, wala akong talagang help na ano na nakuha, wala akong ano, o nagtanong ako kay mother, sabi ko, eh, paano ba to gawin? Sabi ko ganyan, nagtanong din ako sa isang ano no, wala rin. Basta ang sinabi nila, basahin mo lang dyan yung ano, yung slides. So, sabi ko, paano ko, ano, hindi pwede na babasahin ko lang yung slides na wala akong sasabihin, di ba? So, kailangan may ano tayo doon na explanation, di ba? So, nag-research ako talaga doon. So, ayun, nag-ano nga, dahil nga, nagmamarunong daw, di ba? Nagmamarunong, pero sa unang salpak, talagang mga mentors, talagang, ano talaga, na-freeze ako doon. Talagang, yung pangako, talagang naninigas. Ang paa ko, nag-frozen. 'Di ba? Kasi, si Mentor Wilma, masyadong mahiyain. Takot sa tao, takot humarap sa mga tao. Pero sa ngayon, tingnan nyo naman, ang dalda ni Mentor Wilma, no? Hindi matigil-tigil yung bunganga ni Mentor Wilma.
Kasi, yan ang kasabihan ng mga mentors natin. Ngayon, mahihain ka pa lang, pero pagkatagalan yan, maging makapal ka na. 'Di ba? Maging makapal ka na. So ngayon, totoo, 'di ba? Ngayon, naging makapal na ang mukha. Hindi na matigil ang bunganga sa kada daldal, 'di ba? So, mga mentors, napaka-bless ko rin, no? Kasi kailangan lang talaga natin matutunan talaga ang negosyo na pinasok natin. Kasi kung hindi natin i-push yung sarili natin na matutunan, walang mangyayari sa negosyo natin, 'di ba? At kailangan natin maituro at matulungan ang mga ibang mga mentors na mga baguhan. So ayan, ang dahil nga sa talagang sinikap talaga natin na may matutunan tayo, ngayon kinuha tayo bilang isang core ng ating mother conquerors, no? So nakuha tayo isa sa ano sa core at nandiyan si Mentor Kat, si Mentor Offie, si Mentor Mary Grace. So noon mga mentors, apat pa lang kami. Pero tingnan mo naman ngayon, lumago, 'di ba? Dumami ang mga core ngayon. Ilan na kami ngayon? I think 8 o 9 na kami ngayon. Nandito na ang aking tatay. Si tatay, yan talaga ang tatay ng bayan. 'Di ba? Talagang yan talaga ang ano talaga dito sa ano. Yan ang aming pinaka-king dito sa ano sa Team Conquerors, no? Siyempre, nag-ano na palagi nang nasasalang sa ano sa pagka-speaker, and then nagturo na rin tayo sa dahil nagkaroon na tayo ng ano ng mga leaders, ngayon isa na rin tayo nagtuturo sa ating mga leaders. So kumbaga, tinuturuan ko yung mga leaders ko kasi ayaw ko rin maramdaman ng mga leaders ko na may isa lang sila doon mag-speaker o mag-hosting na walang alam. Ayaw ko maramdaman nila yung naranasan ko, 'di ba? Kaya ang ginagawa ko talaga, tinuturoan ko sila bago sila maisa lang. Kaya gano'n ang ginagawa ko mga mentors. So ayan, yung una kong ano talaga nung cultivating no yung kay mentor ni Ka noon. Yan ang una-una kong salang noon sa pag speaker hanggang nag-ano tayo. Tapos nakuha natin yung ano yung top 1 best speaker dahil nagpapaano talaga sila mother no. So ayan mga at nagkakaroon din ng opportunity na na-invite tayo sa mga ibang group no. So hindi yan imposible na mangyari yan sa mga inyong mga mentor na isa rin kayo may imbitahan no. So at ngayon isa rin tayo na tumutulong o naimbitahan sa IBC New York. So kumbaga isa tayo nag-hosting doon na tumutulong nag-hosting sa IBC New York dahil siyempre nandito tayo sa ano sa US, kailangan natin i-support natin yung ating company sa US, no? So kasi ano nga dito tulungan dito. Kaya kailangan natin talaga tulungan. At nakipag-connect tayo sa may-ari si Mentor Eileen, no? At sa ibang mga co-mentors. At ito na, nag-ano tayo dito no sa Timahalo, palagi tayo nag-ano dito, every Sunday mayroon kaming practice sa IBP, tapos nag-ano ko kwentuhan, nagkukulitan. So dito talaga makikita talaga natin mga mentors na masaya. Kasi makikita mo. Sa loob. Sa may loob? Oo, lang sa may dagat. So, ayun, doon lang talaga natin, dito, kung sa to si mga mentors, simula nung nandito ako kaya no kaya yam, dito ko naramdaman yung um, magkaroon ng isang pamilya. Kasi dito, talagang nagtutulungan, ano mo ramdaman mo ang pagmamahal ng isang pamilya. Kaya napaka-bless ko talaga na nandito ako kay I am. At ayan, nakipag-connect tayo sa mga mentors, sa mga cruise line, di ba? Kasi dito, hindi naman na, porque mga cruise line sila, hindi ka na pwede makipag-connect. Pwede mga mentors. Kahit si kanino yan, ano mga grupo yan, pwede tayo makikonnect sa kanila. Mayroon tayong tinatawag na mamiso, 'di ba? Pwede tayong mamiso sa bawat isa mga mentors, 'di ba? Doon tayo makakuha ng mga idea, mga tips kung paano nila ginagawa yung negosyo, 'di ba? Paano sila nakapag-share, paano sila nakapagkuha ng mga jade package ganyan. Doon makakuha tayo ng mga iba-ibang mga ideas mga mentor. Kunik lang tayo mga mentors, no? Huwag tayo mahiya kasi kung pairalin natin ang hiya, walang mangyayari sa atin. Kailangan pakapalan na talaga ng mukha dito. So ngayon, kagaya na banggit ko kanina, no, umuwi tayo ng June dahil nga opportunity na talaga yun na nakauwi kami doon sa Pilipinas. Sabi ko ganyan, why not gawin ko na rin pagsama-samahin yung mga leaders ko.
So kumbaga ginawa ko yung first year anniversary ng Team Mahalo. So ayun, mga mentor, sila Mentor Kat nandoon, no? Sila Mother Naomi, sila Mentor Ryan, sila Mentor Mary Grace, lahat-lahat marami silang mga mentors nandoon, sila Mentor Nika nandoon, Mentor Baby Linda, Mentor Jean. So nandoon talaga. Napakasaya lang. Talagang doon ko na, oh my God, sabi ko, totoo ba ito? Sabi ko ganyan. Nung makita ko sila sa harapan ko, totoo ba talaga ito na nakita ko personally ang mga mentors? Ang sarap ng pakiramdam, 'di ba? Talagang napaka super supportive talaga, lalo si Mentor Kat. Diyos ko, makita nyo to sa personal mga mentors, parang angel. Oo. Parang angel talaga ito. Sabi ko, tinitingnan ko, talagang tao nito, napakaganda talaga ang mukha nito, sabi ko ng ganyan. Pero, yes, napaka ano talaga ni Mentor Kat, inside and out. Napakabait na tao. Wala akong masabi. As in. Lahat naman tayo dito mga mentors talagang mababait. Wala namang mga salbahe dito sa ano sa I am, no? So, yun lang no mga mentors. So, ayan, naganap natin yung ano, pinapunta ko yung mga leaders ko na nandun sa malayo. Siyempre, ikaw nag-invite, ikaw ang gastos, 'di ba? Ganon ang ano dito. Ikaw mag-invite, ikaw ang gastos lahat. So, which is okay. Kami kasi ng ano ng asawa ko, every time kami umuwi, ganyan talaga kami, nagagathering kami. Gusto niya nakikita yung mga pamilya ko, kaya nagagathering kami every time na umuwi kami. Kaya sabi ko ganyan sa asawa ko, handa mo yung packet mo kasi malaking butas yan pag uwi natin doon, sabi ko ganyan. So, kailangan talaga maging prepared tayo. So, ito naman, ang first time ko pagpunta doon um sa ating office, no? Anong oras na ba? Pala, ano na pala, no? So, ayun, no? Sige, bilisan ko na lang mga mentors na malapit na tayo matapos. So, ito yung first time natin na nakapunta sa amin office at nakilala natin sila Mentor Roa, si Mentor Hana, at pinasakay pa ko ni ano, pinasakay pa kami ni Mentor Hana sa kanyang napakagarang sasakyan, no? So, napaka-bless namin. Napakaswerte namin na talagang ano, talagang super humble mga mentors, no? Kahit nasa mababa ka lang, kahit nasa mataas sila, pero pantay ang pagtingin talaga nila sa lahat. Walang ano na, oh, mas mataas yung ranggo ko sa iyo, bakit ganyan? Pero sila, pantay ang lahat. Wala silang tinitingnan. Kaya napaka-bless natin mga mentors, no? At ayan, sa kaya nabanggit ko rin kanina, nag-create tayo ng another team. So, yung Master the Basic, no, inano natin para makapag-practice sa mga tao, no? Sa mga baguhan, kung sino ang gusto na mag-practice, nandito yung Master the Basic, welcome po ang lahat, wala tayong pinipili. Ang ano dito, Monday, Wednesday, and Friday, ang schedule, 10 o'clock in the morning. So, kung gusto nyo pang ano, no, nandito lang kami, handa kami tumulong. At ito yung aking mga course, si Mentor Dav, Mentor Baby Linda, Mentor Jean Mabutas, and Mentor Grace Lastima. So, yan ang mga core ko sa Master the Basic mga mentors. Kaya, I'm very thankful sa mga taong ito dahil talagang dito nagtutulungan kami para matulungan ang mga newbie o ang mga baguhan, di ba? Para ma-training natin para hindi sila mangara-ngara na mapunta doon sa maimbitahan man sa ibang grupo, at least alam na nila kung anong gagawin, di ba? At siyempre, ay ito ang mga ano namin na nagpa-practice, no? Nagpa-practice training sa mga baguhan at practice ng practice lang hanggang sa matuto sila at doon ipapasa natin doon sa team conquerors bago sila ano no maiharap doon. At least alam na nila. At siyempre, dahil nga lumalaki ang team natin, nagpa-talk tayo doon um, sa Bataan. Dahil may leaders tayo doon sa Bataan, ngayon, tinulungan natin yung leaders natin doon sa Bataan na mag-talks doon sa mga tao sa Bataan. So, which is, mayroon naman doon pumasok o nag-join in. Kaya, thankful ako kay Mentor Baby Linda, kay Mentor Daryl, sila Jeanette, and Mary Grace, at si Mentor Raylan, at si Mentor Ricky. Sila ang pumunta doon. Actually, pang second time na nila to. No? So, babalik pa yan sila doon as long na umayos na yung kalagayan ni Mentor Daryl. Babalik pa sila doon dahil may dalawa pang um, barangay na pupuntahan nila. No? So, and then ito, nung nandoon sila, ang daming tao na ano talaga, no, na dumalo.
At siyempre, isa tayo nag-share sa ano natin, no? Sa testimony natin dahil doon talagang na-miss sila kung gaano kaganda yung ating products. At ayan, ang second time nila tong pagpunta doon. At siyempre, nag-ano din tayo sa ano no sa Lions Academy. So nakakuha rin tayo ng ano ng certificate. Noon na sumasali tayo at meron tayong mga achievements na nakukuha at nakasali rin tayo sa top 20 movers, no? So ano tayo dito, I think number 16. And then sa General Lions, nakakuha tayo na ano tayo dito, naging top 4, I think. Top 6, no? And sa ano naman, sa Unstoppable, meron tayo, nag-top 5 tayo sa Unstoppable. Okay? And then yan, yung ano namin sa team Mahalo. Thank you Lord, dahil malaki ang team natin, marami tayong nai-help, no? And siyempre, ito ang pinaka-latest na nakuha natin yung 6 times Give Me 5 and 2 times Just For You. Nag-ano rin tayo, na-hit din natin yung 300 circle. Actually, almost 400 na yan. So, wag lang tayo mapagod mga mentors, no? Kailangan natin talaga talagang mag-ano tayo, gawin lang natin ang dapat. So, bakit natagalan yung pag-hit ko sa Sapphire, mga mentor? Ang pag-hit ko kasi ng Sapphire, talagang maraming struggle kung sa tuusin. Ang ginawa ko kasi, preparation for 2 months. Pero every time na nag-hit ako ng Sapphire, may pumipigil. May mga nangyayari, 'di ba? So ngayon ang ginagawa ko naman, hindi ko iniisip yung sarili ko mga mentors. Kasi gusto ko makatulong muna sa tao. Ang yun sinasabi ko nga, aanhin ko ang Sapphire na yan kung hindi naman matulungan o masalba ang buhay ng isang tao. 'Di ba? Ang pagsasapphire nandiyan. Pero kailan ko sumalba muna ng buhay ng tao. Kaya kumbaga, sinantabi ko muna yung sarili ko para makatulong tayo sa tao. Kaya kahit man maraming pumipigil, hindi tayo tumitigil. Ano lang tayo, post natin yung sarili natin, talagang makuha natin ang goals natin. Paano na-hit yung pagsasapphire? Organic way. Paano organic way? Ang ginawa ko mga mentors, yung sinusulat ko lahat yung nag-join sa akin. Tapos inipon ko muna yun. Inano ko muna yun. Basta kinausap ko muna yung mga nag-PIN, padala ko muna yung mga products. Tapos inano ko yung mga pa-PIN. Tapos doon sinusulat ko kung ilan na ang RQB ko. Kumbaga ang tinatawag na blueprint. Gumawa ako ng blueprint. 'Di ba? 2 months mga mentors ang preparation doon. 2 months. Kaya kung sino ang gusto mag-hit ng pag-sapphire, ganun lang ang gawin yung mga mentors para hindi kayo magagastusan. Huwag tayo gumaya sa iba na gumastos ng mga millions. Ito, wala tayong nilabas dito. Okay? So, kaya natin pero maraming struggles mga mentors. Biro nyo, 5,400 RQB ang ko. So magkano pa yung 'di ba? 1,600 pa ang RQB kung kulang. 1,600 sa left side, 700 sa right side. So sabi ko sa March 29, sabi ko ganyan, ilang araw na lang, sabi ko ganyan, talagang na ako, sabi ko anong gagawin ko. Pero napaka-bless ko mga mentors sa dalawang mga sisters ko dito. Kay Mentor Bibi Linda at saka kay Mentor Jean Mabutas. Yan ang mga tao na yan ang tumutulong sa akin na nagpuyat, nagsumasagot ng aking ads. Pagtulog ako, sila ang sumasagot ng ads ko. Pag ako namang sila naman, kumbaga nagpuyatan talaga. Talagang tudo puyat talaga dito mga mentors. Tiyaga lang talaga. Talagang napakabilis ako na mayroong tao na kagaya nila na tumutulong talaga hanggang sa huli. Hanggang makuha natin ang pagsasapphire. Kaya March 30,
Sabi ko, mother, ito na, makukuha na natin. Pero, ang ano noon, struggle pa. Kasi yung pera ko nandoon sa Pilipinas. Sabi ko, napadala ko na yung pera ko doon sa Pilipinas. Pinasok ko yung anak ko. So ngayon, nag-ano nga, mabuti na lang. Thank you, Mentor Kata, sa tulong na nagawa ng paraan. Mentor Kat at kay Mentor Jonelyn, sila ang mga tao na nakatulong sa akin. Kaya thankful ako sa mga tao rin ito na nakatulong sa akin na nakuha natin yung sapphire, no? Kaya thank you, mga mentors. Don't stop helping others to be healthy and wealthy, no? So focus and never give up, 'di ba? Never quit. Talagang ano lang tayo, i-push natin sarili natin na kaya natin to. Kahit ano man mga struggles, kaya natin yon, mga mentors, no? Okay? And ito lang ang mga maiwan ko sa inyo, mga mentors, no? Na verse. Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So mga mentors, talagang ano lang, no? Kailangan talaga natin is yung faith natin kay Lord, yun ang wag natin wawalain. Every blessing, kahit sa pag ano, every gising natin sa umaga, talagang yan ang ano natin is thank you Lord for waking me up for today. Thank you Lord for every blessings na binibigay mo bawat isa sa amin, di ba? Thank you Lord sa buhay ko. Thank you Lord sa hininga na binibigay mo. Dahil siya lang ang nakaprovide sa atin sa lahat. Di ba? Yun lang mga mentors. Thank you so much sa pagpakinig. Mahaba man pero kahaba-haba man ang ano, marami mang pinipigil pero naguha rin ang ginugos natin. Yun lang. Thank you so much. And I am Wilma Engos and I am worldwide. Ayan, thank you so much, no, Ate Mens Wilma. Grabe, no. Ang dami nating natutunan, no. Very inspiring kasi talaga yung journey, no, ni Ate Wilma. Ayan, so thank you so much. Mag-picture po muna tayo, mentors, no. So si Ate Wilma po muna yung picturean natin. Ayan, so ayan, Ate Wilma, no, medyo matagal lang ako mag-picture. Ni-snipping tool ko kasi. Ayan. So, smile po ate, no? Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, wait lang po save ko lang po. Sige po. Ay, wait. Save ko lang po ate. Okay, next. Kaming dalawa naman ni ate. Ayan, add spotlight ko lang po yung sarili ko. Ayan, so resign din po ako. Okay. Okay. 1, 2, 3, smile ate. Okay. I-ano ko lang po. Snip ko lang po. Tapos gallery view naman po tayo. Sa mga kaya pong mag-open cam, pa-open cam na lang po mga mentors. Para masama po tayo sa picture. Okay. Wait lang po. Gallery view ko lang po Okay. May one page po tayo for the gallery view. Okay. Aha. Okay. Sige po. B-sign po tayo lahat and smile po tayo. Okay. 1, 2, 3, smile. Mentors. Okay. Ayan. So, okay na po. Save ko lang po, ano? Saglit Dagdag lang ko po. lang pala doon, no, Mens. Apo. Especially pasalamat lang ako sa ating nanuno, sa ating mga BODs and kay GM Ana Manigo. Dahil sa kanila, actually, kay Miss Maritone Fernandez sa ating Barley Queen, talagang I'm very thankful for her. Dahil kundi sa kanya, wala tayong barley ngayon. Kung walang barley, wala yung I am. Kung wala yung I am, wala tayo ngayon dito sa harapan natin bawat isa. Kaya thank you kay Ms. Maritone Fernandez, sa mga BODs natin, sa ating mga co-mentors, sa aking angel mentor, Mentor Naomi, Manalansan. Thank you so much dahil ako ay nakapasok dito. At of course, sa aking tatay, thank you so much tatay. And sa iyo, Mentor Kat, for inviting me today. At sa lahat ng mga mentors. Ayan. Thank you so much po, no? So,
since meron po kasi tayong next na training, no, kung may gusto po magtanong kahit isa lang, pwede naman po. Pero yun, share ko lang po, no, grabe po kasi yung journey ni Ate Wilma, no, na despite na sobrang busy po nitong taon na to. Nung bago pa lang po kasi si Ate Mens Wilma, laging kinukwento to sa akin ni Mentor Naomi, na alam mo yon, hindi namin nakita na parang, alam mo yun, kasi alam namin yung situation niya, may sakit yung asawa niya, inaalagaan niya, may trabaho siya, tapos rumaraket pa siya. Grabe po yung sipag niya. Pero hindi po siya tumigil. No, umaga parang sabi nga ni Mentor Naomi, natutulog ka pa ba, Ate Wilma? Opo, totoo lang po. Kada message namin sa kanya, nagre-reply po, hindi namin alam kung natutulog ba to si ate. So, sobrang sipag po niya. Kahit po nung nakasama po namin siya nung umuwi po siya last year, grabe, sobrang sipag. Siya pa yung talagang nagluto, no, para sa amin. Ganun po. Kaya sabi ko nga po, masarap po yung luto ni ate. No, kaya sobrang sipag nito. Saludo po kami sa iyo, ate. Kasi alam namin, deserve mo talaga etong team mo, Team Mahalo, Team Master the Basic, no? Tapos yung deserve mo rin na maging sapar ka and more achievements kasi sobrang sipag po niya. And talagang sinishare niya yung magandang testimony, lalo na may testimony si ate, no, sa sarili niya, lalo na sa asawa niya at saka kay mama niya. Ayan. So thank you so much po, Ate Wilma, no, for kumbaga nag-yes ka po, no, na maging ano po natin, speaker po dito po sa Abundance Team Day. Ayan. Thank you so much po. Ayan, sabi po ni Ate Nes na sobrang bait niya po. Yes, very true po 'yon. Ayan, tsaka napaka-generous po nitong tao na to. Wala po akong masabi. Ayan. So, kung meron pong gustong magtanong, pwede pong raise na lang po kayo ng hands or mag-unmute po. Pwede naman po. Kung meron po kayong gustong itanong kay Ate Wilma. Apo, kasi after this po, tuloy-tuloy po natin, no, hindi na po natin i-end po itong ating Zoom. Ito na rin po yung gagamitin natin sa next po natin na training, no, para po sa Team Diamond Eagles and sa Team Dreamers Worldwide, no. So maganda rin po, no, na makinig din po tayo kasi mai-inspire ulit tayo. Grabe, back to back na inspiration na yung maririnig natin at matututo po tayo ng sobra. Ayan. Sabi ni Mentor Yudesha, kapag masipag mens, talagang may mararating sa buhay at may kasamang Diyos Ama. Yes, totoo po yan. Ayan, so I think wala na pong question, no? Wala pong nagre-raise ng hands, no? Kasi sobrang na-overwhelm, no, sa topic, no, sa training na binigay po sa atin ni Ate Wilma. Ayan, so gusto ko lang po ulit na magpasalamat po sa inyong lahat. Ayan. So siguro po mag-closing prayer na lang po muna tayo, no, para ipag-pray po natin si Ate Mens Wilma, no, sa ngayon po, no, na binagsak niya po sa atin. So pwede po ba Mentor Ruben na mag-lead po ng closing prayer? Ayan. Sige. Okay. Naririnig ako, Miss? Yes po, ma'am. Okay, sige. Bago tayo mag-pray, no? So, gaya ng sinabi ni Mentor Kat, no? Grabe yung natutunan natin ngayon kay Mentor Wilma. So, maraming salamat dahil sa ang daming realization na maiisip mo talaga eh. Sorry hindi nakabukas yung camera ko kasi naririnig ako. Sorry. Apo. Okay. Sorry. Wala. Okay. So, sabi ko nga, no, ang daming realization na parang gaano man kabigat yung problema mo ngayon. Kaya mo bang tapatan yung problemang naranasan ni Mentor Wilma? Malamang hindi. Di ba? Minsan pakiramdam natin, ang dami-dami nating problema, ang dami-dami nating mga nararanasan. Pero may mga tao palang masigit pa yung naranasan. Pero alam niyo, sobrang
ang daming natulungan, ang dami nating natutunan sa kanya. Okay, nawawala eh. Dinig mo ba, Mens? Okay naman. Apo, okay na po, Mens. So, yun. Kaya nga minsan akala natin mabigat yung problema natin, pero nakaka-inspire lang si Mentor Wilma dahil sa dami ng problemang pinagdaanan, pero nakasurvive. Tsaka bukod doon, syempre, lalo kami na-inspire sa'yo. So, maraming salamat ulit, Mentor Wilma, sa yung mga stories po na na-share po sa amin. Sige po, let's pray po. Let the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord God, marami pong salamat sa buhay po ni Mentor Wilma dahil ginamit po siya, Panginoon, para i-share ang kanyang stories po ngayon sa amin. Thank you, Lord, for the gift of life. Patuloy mo po kami, Panginoon, na gamitin para ma-share itong barley sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may sakit. Gamitin mo po kami, Panginoon, na instrumento mo at makatulong kami sa mga taong nangarap na gumaling. Itong barley na to, yung solution sa kanilang mga, hindi namin alam nasaan sila, pero tulungan mo po kami, Lord, para mahanap kung sino man po yung mga matutulungan namin para gumaling din po. Yung kita po namin, Lord, ano na po yun? Secondary na po yun, pero mas prioritize namin, Lord. Then, Panginoon, yung makatulong kami sa mga tao. Lord, tulungan mo po kaming maging matatag sa anumang hamon ng buhay, lalo na sa aming mga pangarap, na yung dreams namin, na yung mga mentors namin, mga leaders namin, na makamit din namin yung kanilang mga na-achieve. Ituro mo po sa amin, lalo na sa mga bago, na masundan namin yung direction na dapat naming matutunan dito at masunod namin. Ituro mo po sa amin, Panginoon, kung saan yung mga tao na to na nangangailangan ng barley. Lord, kapag kami napapagod, Lord, bigyan mo po kami ng strength para magampanan namin, Lord. Kapag kami nawawala ng pag-asa, Panginoon, manguna ka, Lord, sa lahat. Kapag kami nadadapa, Panginoon, tulungan mo po kami at ibangon sa anumang hamon ng buhay. At kami nagkakaroon ng mga rejection, Panginoon, iangat mo kami na mag-next ulit sa mga ibang client na dapat naming tulungan. At higit sa lahat, Lord, i-overtake mo kami kapag kami nakakalimot sa iyo. At lalo na, Lord, kapag kami ay medyo nagyayabang na, Panginoon. Manguna ka, Lord, i-overtake mo kami na ikaw po lahat ang may dahilan nito lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at thank you for answering our prayers. In Jesus' name, Amen. And in Father, Son, Holy Spirit, Amen. Marami pong salamat sa inyo po. Amen. Thank you so much po. Thank you so much po, Mentor Ruben. Before we end po, we proceed, sa next na training, present ko lang po yung token natin, ng abundance for Mentor Wilma. Ayan, siguro si ate, inasikaso niya lang si kuya na kanyang husband. So, present ko lang po, share screen lang po ako, mentors. Wait lang po. Nakikinig lang, Mens. Nagre-ready, may siya may therapy. Apo. Sige po, ate. Eto po, Ate Wilma. I hope nakikita po yung screen ko, no? Ayan. Wait lang po. Ay, ano to? Sorry. Ayan. So, ito po, Certificate of Appreciation. This is proudly presented to Mentor Wilma Ingalls as a speaker of Team Abundance activity for sharing your wisdom and knowledge, for the inspiration and motivation you imparted to our leaders, and for the support to our team. Given the 6th day of April 2024, yan, signed po, yours truly, Katrina Galit, founder of Team Abundance. Ayan. Thank you so much po, Ate Wilma, na ikaw po ang naging speaker namin for today. Ayan. So,
Pwede po tayong mag-unmute mga mentors para magpasalamat po no kay Ate Wilma. Thank you, Mentor Wilma. Thank you, everyone. Wilma. Thank you, Mentor Wilma. Thank you, Mentor Wilma. Mentor Thank Wilma. you, Mentor God bless Kat. po. Thank you, mga mentor. Everyone, God bless. Thank you so much. So, God stay bless lang po tayo mentors. Wag na po tayong Yes, stay po tayo, mentors. Kinamiling ulam. Walang aalis. Thank you, guys. Thank you. God bless all. Ito, may noodles dito.